The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this radio station. Tara halika na tayo sama-sama sa ating radyo. I-tune mo na, kumilos ka na hanggat maaga. Gumalaw-galaw, bumangon na sa kama. Di pwedeng mali, pagpasok sa eskwela, sa trabaho, sa office, sasakay ka pa. Simula ng sigla, radyo ang kasama. Makinig makisalo, magkibarkada. Dito sa aming radyo, Radyo CLSU 107.3 Radyo CLSU. CLSU Matters. Issues and stories that matter. Ayan, isang maganda at makulimlim na hapon sa ating lahat. And syempre, lalong-lalo na sa mga nakatutok sa atin ngayong hapon. Ayan, gayon din sa mga palagi nag-aabang at nakasubaybay, syempre, no, dito po sa ating Radyo CLSU, the one and only radio station dito po sa ating universidad. Ayan. Ayan, syempre, bago ang lahat, sir, ay batiin din natin yung mga nakatutok sa atin ngayon sa ating Facebook live stream. Ayan, through the Facebook page of Radyo CLSU Live and the official Facebook page of Central Luzon State University. Ayan, pero bago tayo magpatuloy, no, kami muli ang inyong mga kasama ngayong hapon para sa ating talakayan. I am Reynaldo Macalya. And I am Julian DC Pagaduan, and we are your hosts for today's episode of CLSU Matters, Issues and Stories that Matters. Ayan, syempre bago tayo magtungo sa ating main discussion, we would like to acknowledge our CLSU President, Dr. Evaristo A. Abella, to our Vice President for Research and Extension, Dr. Emmanuel M. Vera Cruz, and of course to our Vice President for Academic Affairs, Dr. Avelina R. Velasco, and to our Vice President for Administration, Dr. Ariel G. Mactal, and of course to our Vice President for Business Affairs, Dr. Karenina B. Romualdo. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, syempre, binabati rin po namin ang ating pong station manager kay Ma'am Zuril Villaflores at sa ating pong mga directors, deans, department heads, faculty and staff at ang ating pong University Security Force, ang ating pong University Transport Service at ang ating pong utility na talaga naman pong nagpapanatili po ng kalinisan sa ating universidad. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. And syempre sir, no, batiin din natin yung mga kasama natin sa ating mga opisina. So, ayan, binabati ko yung mga kasama ko dyan sa PMS, Stratcom, and of course, nakakasama namin sa Office of the President. Ayan, hello po kay Ma'am Yen, kay Sir Ogie, kay Sir Flo, kay Ma'am Jess, kay Sir Kuji, kay Sir Jace, ayan, and of course, sa Ulco na rin, ayan, nakasakasama din namin sa opisina. So, ayan, hello po kay Attorney, kay Sir Mike, and kay Sir Kim, and of course, sa OP, ayan, hello kay Sir Billy, kay Sir Romel, kay Ma'am Job, kay Ma'am Karen, ayan, and of course, kay President na din, ayan. Hello po sa inyong lahat. So, syempre, take ko na din tong opportunity na to, ano sir, para batiin din ng maligayang araw ng mga puso ang lahat, ano. So, ayan, so happy Valentine's Day po sa lahat, and of course, gusto ko na din batiin yung papa ko na birthday today. Ayan, happy birthday Papa. And of course, sa mga kaibigan ko na talagang super supportive na every episode ay talagang inaabangan nila. And of course, sinishare nila yung posting natin. So, para syempre, lumaki yung reach ng ating programa. So, ikaw Sir Ray, baka may gusto ka din batiin. Ayan, syempre, di rin kakalimutang batiin, no? Ang kasama natin ngayong araw, ang ating first class pilot, Ryan Charles Verde. And magandang hapon sa iyo, sir. Ayan. Pero syempre, bago tayo tuluyang mag-umpisa, no? Ano nga ba ang CLSU Matters? Ayan, so syempre para sa mga bago dito sa ating programa or baka napadaan, first time nilang narinig. So para po sa kaalaman ng lahat, ang CLSU Matters ay ginawa upang itaas ang kamalayan ng CLSU-1s regarding sa mga importanteng events, programs, and of course, the initiatives ng ating university. So, ang programa pong ito ay naglalayong talakhayin at ibahagi sa lahat ng opisyal ng CLSU, maging sa ating mga students and student leaders, yung mga bagay na maaaring makapagbigay ng impormasyon
or kaalaman sa mga napapanahong issue sa loob ng CLSU. And ganyan din sa mga kwentong maaari nating kapulutan ng aral or inspirasyon. Ayan. Kaya nga naman sir, gaya nga ng nabanggit natin, so yung pinaka main goal natin dito sa CLSU Matters ay makapagbigay ng mga mahalagang impormasyon sa ating kawani ng pamantasan. Ayan. Kaya naman talagang napapanahon yung pag-uusapan Totoo natin naman. ngayon, sir. So, ayan, for sure, alam naman na ng lahat. And for sure, baka merong mga nakatutok ng mga graduating students natin dyan. Ayan, kaya naman, sir, syempre, yung pag-uusapan natin, napapanahon na talagang dapat din namang pakatutukan at pakaabangan ating mga graduating students. So, Totoo ikaw ba, yan, sir, totoo yan. naririnig mo na ba yung, Kahit nga yung ako marcha mismo, ng graduation song, ganon? Kahit nga ako mismo, alam mo yung parang bumabalik sa akin yung panahon ba na ka-graduate ako. Alam mo yung inaasam-asam ko yung magsuot ng toga. Toga, No? yan. Totoo yan. Siyempre, isa-isa, no, parang pagka-estudyante, isa-isa parang pinakamalaking achievement mo. At saka Totoo marami, yan, maraming estudyante talaga, syempre, yung gustong makapagtapos ng totoo yan. pag-aaral. Kaya naman, hindi rin biro yung mga pinagdaanan ng mga graduating students natin. Kaya syempre, parang nagpa-flashback na ikaw naman yung nasa posisyon nila. Eh Ayan. talaga yung panahon na lahat ng paghihirap nila, lahat ng kanilang pagpapagalba, kumbaga, talagang magbubunga na. Yes. Ito na yung panahon na ibibigay. Pinaka-aantay, yes. Tapos yung panahon na ibibigay nila sa kanilang magulang yung pinapangarap nilang diploma. Ayan, tama yan. Kaya syempre sa mga students natin dyan, graduating, ayan, advance congratulations na sa inyo. Congratulations, Ayan, mag-comment lamang kayo sa ating live. Ayan, isa-shoutout natin yung mga yan. So, ayan, or kung may mga questions pa kayo, so, ire-raise natin yan sa ating guest mamaya. So, iwanan nyo lamang yung questions nyo sa ating comment section. Ayan, yes ma'am, talagang ramdam na natin na graduation season Yes. na. At syempre, alam ko marami na ang excited, kahit di naman ako siguro. Yes, oh. Pati ako na-excite din, no? Parang dumaan din naman tayo sa Oo, ganun, no? sir. Sa ating mga graduating students. Ayan, pero syempre, bago tayo tuloy mag-umpisa sa ating pinaka-topic, no, mag-recap muna tayo. Ayan, so eto sir yung recap natin. Ngayon yung topic natin, pagtatapos. Yung topic natin nung nakaraan, yun yung umpisa. So, ano nga ba yung naging topic natin na nakaraan na kung saan nakasama natin si Dr. Elmer De La Rosa, ayan, ang head po ng CLSU Testing and Evaluation Center, na kung saan pinag-usapan natin ng mga reminders and tips para sa ating mga upcoming first-year student na magte-take ng kanilang exam. Bukas na ang simula. Ayan. Totoo yan. Ayan. So, binanggit ni Good Sir luck sa Elmer. kanila, no? Yes, sir. Good luck talaga. At syempre, galingan din nila. So, ang topic natin doon, ano nga ba yung mga kinakailangan nilang dalhin? Ano yung mga paalala? Paano nila makikita yung kanilang mga testing room? So, again, summarize lang natin, sir, para sa mga hindi pa nakakalam at kung may mga nakikinig sa atin dyan. Kinakailangan lang dalhin yung kanilang test permit, application form na may pirma ng magulang at of course ng kanilang principal. So, dapat by now naka-ready Totoo yan, na yon, lalo na sa mga mag-e-exam bukas. Ayan, and of course, valid ID. Ayan. So, again, tawag dito, good luck sa ating mga upcoming first year na magte-take na ng exam nila bukas. Ayan, and ayan, sana ay gabayan kayo sa habang nagte-take kayo ng exam. Ayan, so back to the main topic. So gaya nga na nabanggit ko kanina, yung nakaraan topic natin, yung ating mga incoming first year. Ngayon naman, yung mga ating mga outgoing students. Tama Ayan, yan, no? na talaga namang makukuha na nila yung kanilang pinaka-inaasam-asam na Totoo yan. diploma. At syempre, dahil nga ramdam na natin at nalalapit na rin talaga yung ating mid-year graduation, ayan, kahit na alam naman natin, nakikita na natin kung gaano ka-busy yung mga offices involved, ating mga faculty and staff, ayan. Ayan, syempre, iba rin talaga paghandaan pagka-graduation eh. Tama ka dyan, ayan. Pero syempre, bago muna lumakad ang ating mga graduating students, and kahit ako, parang gusto ko na rin ulit lumakad. Gusto mo rin ulit Pero lumakad parang ulit, masteral naman na, no? Ay, Ayan. parang pahiwatig na yun, sir, na mag-take na ng Ayan, masters. oo, no? Sa ating graduation site, no, ay dapat muna nilang tutukan yung episode natin ngayon kasi for sure ay malaking tulong ito upang malaman nila kung ano nga ba ang dapat nilang paghandaan. Ayan, totoo yan, sir. Ayan, kaya naman sa mga graduating students natin dyan na nakatutok ngayon, ayan, huwag niyo nang palampasin to. Alam kong Valentine's ngayon, so baka may mga, syempre, nagsasaya, Oo, no? nagse-celebrate, ayan. So bago po ang lahat, ayan, alam kong pinakakailangan nyo itong mapakinggan, ayan. So ito po, syempre, mga mahalagang impormasyon yung ibabahagi natin na talagang magagamit nyo, ayan, para syempre hindi kung ano-ano yung makuha nating information. Ayan. Kaya naman,
kung may mga kayong mga katanungan, gustong i-clarify, ayan. So, syempre, open na open po ang ating tama yan. comment section. And, ayan, first hand natin na maitatanong sa ating guest yung mga concerns ng ating mga graduating students. Kaya naman, sir, hindi na natin papatagalin tama. to. Kahit ako excited na. Oo. Ayan. Ayan, kaya naman ang pag-uusapan natin ngayong hapon na ito ay tungkol sa 34th Mid-Year Commencement Exercises. Ayan. Kaya syempre, gaya nga nasabi ko, hindi na natin patatagalin to. Ayan. Yung makakasama natin sa ating kwentuhan ngayong hapon ay alam natin na isa sa pinaka-busy syempre sa paghahandad sa nalalapit na mid-year graduation. Kaya naman, let's all welcome the Graduating Class Council Advisor for the 34th Mid-Year Commencement Exercises, Dr. John Paulo C. Sakdalan. Ayan, welcome po sa CLSU Matters, sir. Ayan, of course, sa Radyo CLSC, sir. Ayan, So, magandang hapon sa inyo lahat at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa Radyo CLSU. Ayan, sir, for sure ay marami na din ang excited. Ayan. So, mag-shoutout ka muna, sir. Sir, Ayan, baka po since- may gusto po kayong batiin o may gusto po kayong i-message o sabihin po. Okay, siguro una shoutout sa lahat ng mga college registrar na nagsilbing graduating class advisor ng bawat kolehiyo. Maraming salamat sa inyong tulong at sa lahat ng mga graduating class council officers at sa lahat ng mga graduate nyo. So, congrats in advance sa inyo lahat. Ayan. So, since sir, nabanggit nyo nga po kanina na first time nyo dito, ayan. Kumusta naman po kayo? Ano pong pakiramdam? Masaya naman pala dito. Masaya naman pala. Masaya naman pala. Hindi naman nakakaba. I mean, naparamdam naman sa akin na very welcome naman ng mga ang environment dito sa loob ng radyo. Ayan. And I hope, sir, ay masundan pa yung mga ganitong guesting. Ayan. Sabi ko nga, gaya nga na sabi ko kanina, sir, yung mga first time na nag-guest dito sa CLSU Matters, sir, ako na nagsasabi, nasusundan ko. Hindi yun una't huli. Ayan. Pagka nga, sir, may nakakasalubong, ma'am, nakapag-guest na po ulit kami. Ayan. So, sabi ko sa sir, masusundan. Kaya Malapit hindi na, lang naman kami. Diyan lang kami sa kabila. Ayan, sir, sa engineering. Sa engineering, yeah. Ayan. So, sir, ready na po ba kayo? Sure, yeah. Yeah. Sige. Ayan, sir. Ayan, so para rin po sa kaalaman ng lahat po, especially po sa ating mga graduating students, sir. Ayan, ilan po ang total number of graduates natin ngayong mid-year? Ilan po rito ang undergraduate at ilan po ang graduate student? Okay, so maraming salamat. No? Para sa information na lahat, we have 399 graduates for this mid-year. So coming from 372 mula doon sa ating DSEM, and we have 27 galing naman sa mid-year 2024. So mula doon, 329 ang ating undergraduate, and we have 51 from the graduate program, and we have certificate program 19 naman sila doon. Ayan, so all in all, sir, ilan po ba yung total of graduates natin? 399. Ayan, so Madami-dami. madami-dami din at Medyo marami rin, no? 399, yes. Pero, syempre, hindi po ganun kalaki yung bilang compared to annual, ano, since totoo yan. mid-year graduation po tayo. And syempre, sir, ito sa pinaka-most asked question, ayan. Meron na po ba tayong final list Ayan. ng mga graduating students natin and na-disseminate na daw po ba ito or kailan po ito i-disseminate? So, heto na nga. Ayan. Heto na. Kumapit po kayo. Ayan, sasagutin na po ni Sir Paulo ang so inyong lahat mga ng- katanungan. Yung ating listahan ay na-approve na during the Academic Council ng midterm 2024 and this first sem 2025. Yung final list ay ilalabas pa rin ng Office of Admission. Ayan. Kasama na dun yung lahat, kasama na pati yung mga midterm natin last year. Yes. Ayan, so sa mga graduating students natin na nakatutok ngayon, ayan, so... Aabangan na lang Abangan talaga. lang, abangan lang. Aabangan na lang po talaga nila, Ayan, sir, so- yung paglabas po ng final Yes, list yes, po yes. sa Office of Admission. Official final Ayan, list. so talagang sa mga kinakabahan dyan, kabahan lang po kayo. Ayan, so Office of Admission po ang magre-release ng official list ng graduating students. So sa mga graduating students natin dyan, huwag kayong mainip. Ayan, manalig lang na Manalig lang. nandun sa listahan yung pangalan nyo. And, pero matanong ko lang din po ba, sir, pag nag-release po ba ang Office of Admission, ay doon na rin po nila malalaman kung sila ay may Latin Honor, may academic Okay. distinction. Si academic or Latin honor natin ay na-approve na rin ito ng academic council natin during the academic council last week. So, meron na rin tayo listahan kung ilan ang ating mga Latin honors. So, we have
2 magna cum laude. Coming from BS Agriculture and BS Information Technology. And we have 23 cum laude. Ayan. So, advance congratulations Yes. na rin sa kanila, sir. Ano? Congratulations So, sa kanila. talagang hindi rin biro yung pinagdaanan natin nitong mga magna cum laude and cum laude natin. And of course, meron pa, dagdag natin na Sige, meron sir. pa tayong 18 Academic Distinction Awards. So, 18 sila. So, and then we have 12 Loyalty Awardees. One for the Athletics Award and Cultural Award and Best Thesis Award. Yes. Ayan. So, sir, ito, additional questions lang. Since nabanggit na natin yung Latin Honor, ayan, ano po yung pagkakaiba? So, para sa mga naguguluhan pa din, ano po yung pagkakaiba ng makakakuha ka ng may Latin Honor ka sa academic distinction? Okay. Baka kasi syempre, sir, may mga questions Yes, pa sir. dyan. Bali, idadagdag ko lang din po, sir. Ano po yung para magiging benefits po pag mayroon po tayong mga Latin honor, gaya na nga lang po ng, kunyari po, halimbawa na lang po cum laude, magna cum laude po. Ano po yung magiging benepisyo po sa estudyante nun? Okay. Hindi ako masyadong sigurado dito sa sagot ko. Pero susubukan ko. Sige, sir. Yung sa ating mga, ang pagkakaiba muna ni academic distinction tsaka sa ating mga Latin honors, parehas silang naka-meet ng grade ng above 1.75 or 1.79, pero may mga requirement na hindi na-satisfy si academic distinction. Kaya doon siya napunta sa academic distinction, not with the Latin honor. In terms naman doon sa ating mga benefits, Yes, sir. sa pagkakaalam ko ay sa Magna Carta, they will be having this parang civil service na rin sila. Passer, parang gano'n, yan. Ayan. Kaya pwedeng mag-aral yung mga gagraduate pa. Ayan, so, syempre, gaya nga ng nabanggit natin, kasi syempre, ayan, malinaw na po, ano, so, baka may mga nagtatanong pa din na, ganito naman yung GPA ko, yes. pero bakit academic distinction ako? Bakit hindi ako nakasama sa Latin Honor? Kasi syempre, sir, meron tayong mga students na kahit although wala pa yung official list from Office of Admission. nagko-compute na sila, nagko-compute. Na-experience mo ba yun, Sir Ray, na nag-compute ka ng grades mo? Hindi Ayan. ko naman experience. Sorry, sir. Ako hindi ko na in-attempt, parang gano'n. Hindi ko na rin po inattempt yung ganun, sir. So, yun, may mga ganun kasi, sir, na talagang parang kino-compute na nila. So, baka kasi, sir, syempre, pasok ako sa Latin Honor, tapos ang ending ay, meron sila, nakasama yung pangalan nila sa Yes. makakakuha ng academic distinction. So, ngayon, malinaw na po na, pagka hindi ka sa Latin Honor, kahit qualified yung GPA, ayan. So, meron pong hindi na-meet na requirements dun sa may, syempre, sa mga standards nila para makapasok sa Latin Honor. So, pero, ayan, sir, ikaw, sir, questions? Wala na, malinaw na doon. Malinaw na. Malinaw na po, sir. Ayan, so, ayan, ilan po yung, eto, kanina, nabanggit na to ni Sir, So, tatanong pa lang namin sana, sir, ilan yung graduates natin na may Latin Honor and yung may mga academic distinction. Yes. Ayan. So, banggitin na nga lang natin ulit, sir, Okay, para malaman, baka may mga bagong at pasok. ma-inspire din sila na Yes. sana sa susunod na graduation ay may mga Latin honors din sila. So again, we have 2 magna cum laude coming from BS Agriculture and BS Information Technology, and we have 23 cum laude. Aside from that, we have 18 students who will graduate with academic distinction, 12 loyalty awardees, 1 athletics, 1 cultural, and 1 best thesis. Ayan. So, malinaw na, ano? So, marami-rami pa rin. Ayan. So, syempre, sir, ito yung pinaka-inaabangan naman nila. Yung mga gustong malaman ng mga graduating students natin, no? Ano po yung mga scheduled activities natin for the 34th mid-year commencement exercise? Okay, so heto na nga Ayan. ulit. So, ayan, kailangan na ba nila kumapit ulit, sir? Kapit ulit kayo kasi marami tayong activities at ano-ano ba yung kailangan nating attendan dito. Ayan. Kasi Yeah. yung mga marami rin nagtatanong kasi. Okay, Oo, sir. unang-una is yung ating job clinic sa February 17 sa MPG. So 8 to 5 ito. So ang gagawin natin ay attend tayo doon, and ito ay kailangan for OSA clearance. Yes. Okay, so sino bang hindi sino yung excuse? Kasi yan. nagtatanong sila, pwede ba akong umabsent sa mga activities? Sa job clinic, ang excuse doon is mga empleyado na sila or sila ay nagre-review. So, paano sila may excuse? Para pag kumuha sila ng clearance sa OSA, kailangan dala nila yung certificate of employment nila at saka yung certificate na sila ay nagre-review. So, lahat is required except doon sa mga nabanggit. Ayan. So, ayan, malinaw na required po ito ang ating job clinic sa February 17 to
2025. Anong oras po ito, sir? 8 to 5 ito. sa Ayan, 8 to MPG. 5 p.m. 8 a.m. to 5 p.m. Ayan, sa ating multi-purpose gym. Ayan, so ano pa po yung... Yes, meron pa. February 19 naman, meron tayong baccalaureate mass sa graduation site. Ganon din yung ating tea party naman ng February 20. At yung ating graduation ay sa February 21, 2025. Ngayon sa baccalaureate, usually ang kailangan natin dito is mga students. Pero Yes, sir. in-encourage natin ngayon yung ating mga parents. Kung meron mga parents na nandito na, pwede silang pumunta dahil kakaunti naman tayo with Yes, sir. our graduates to opo, today sir. as compared pagka-annual natin. Annual, yes. And also with the tea party. So before ang ating schedule nauuna si tea party before si baccalaureate. But now ginawa natin nauna si baccalaureate then tea party para during the tea party ay nandito na yung mga parents sila. And pagkayari noon kinabukasan si graduation na. So para pag in-award sa kanila yung kanilang mga academic distinctions and Latin honors, kasama natin si parents nagse-celebrate with the graduates. Ayan. So, Ayan. sir, tanungin na lang din namin na syempre, since nabanggit natin na yung job clinic sa February 17 ay required. So, bakit sasabihin dyan? Bakit required? Bakit ganito? Ano bang makukuha namin dyan? So, parang kahit overview lang, sir, para ma-encourage din ang ating mga graduating Yes. students na umattend. Actually, bago ako pumunta rito, nakita ko si Ma'am Rochelle from OSA, kasi siya ang mag-head ng job Yes, clinic. So, tinanong ko na rin siya, sabi ko, ano po ba ma'am talaga ang purpose Yes. ni job clinic since marami nagtatanong kung required o hindi required at paano wag din makaka-attend. Ang sinabi niya sa akin is ito ay isang malaking bagay para malaman nilang kanilang mga karapatan bilang mga bagong manggagawa ng Pilipinas Yes, sir. at kung ano, aside doon ay yung required nga ito sa OSA clearance. So, kailangan kasi nila malaman yon para bago sila lumabas ng CLSU ay ready sila talaga na maghanap ng trabaho. At ano-ano yung mga pwede nilang makuhang trabaho. So, if I'm not mistaken, sir, dito po ba sa job clinic natin ay may mga agency ulit na in-invite ng OSA? Yes, so lagi tayong may ni-invite dito ng mga agency para kung sakali pwede rin sila magdala ng mga resume para sila ay makapag-apply doon. So, ikaw ba, Sir Ray, ano ba yung experience mo Parang ng ang bilis no, job no? clinic? Ang naiisip ko dun parang pagkayari mo graduate, no, parang meron ka na kaagad, no, na parang kung gusto mo mag-apply ka na agad ng trabaho, no. Yung mga At process. kung, yes. at kung sakali na papalarin, matanggap ka na at pwede ka na magsimula magtrabaho, ay napaka ganda Yes, naman. yes. Yes, No. malaking magandang programa to ng Yes, CLSU sir. para sa ating mga bagong graduates. At saka, aside from that, sir, parang doon yata malalaman mo na, syempre, yung mga etiquette, ayan, bilang fresh graduate, pag nasa workplace ka na, ano ba yung i-expect mo? Kasi syempre, although naranasan natin, sir, mag-OJT, OJT, mag-internship, pero syempre kahit papaano, iba pa rin yung pakikitungo or yung, tawag dito, yung relationship mo pagka nasa mismong, ano ka na, workplace ka na. Totoo yan. Ayan. So, eto na nga, syempre, since graduation, eto na yung sinasabi nila na, welcome sa realidad ng buhay. totoo ba? May alam, may mga ganun, may ganun ka mga instances, sir. Totoo yan. Ako din may ganun, parang sabi ko, carry naman, tapos ng mga ilang, Tapos mga ilang weeks, tama nga sila. Sasabihin mo parang mas masarap mag-aral yata. Yes. Ayan, so, ano naman po, sir, yung purpose ng ating baccalaureate? Ayan. As a baccalaureate, meron din tayo ditong iniimbitahan na guest speaker to give us guidance lang din sa ating mga grad ones during the baccalaureate. Dito naman, kasama natin yung mga ibang religious sect natin to guide us and to pray for us during the baccalaureate. Yes. So, the tea party, sir, ayan, isa-isahin na natin, sir, para malinaw yung purpose ng ating mga activities sa ating mga graduating students. Para sa ating tea party, usually ang ginagawa natin ay ino-honor natin naman ang ating mga students. Kaya kung mapapansin nila during tea party, lahat nakapila yung ating mga faculty and staff to congratulate Yes. them. And that's also a form na binibigyan natin sila ng honor. At isa nga din sa activity dito is yung pag-award sa kanila ng mga Latin honors and ng kanilang mga awards. At kasama yung mga parents nila para Yan. makita din ito. So, sir, syempre, ito yung nakaraan nung time na kami yung graduate, ito maraming tanong-tanong. So, bakit daw, sir, tinawag na tea party? Alam niyo po ba yung reason bakit siya tinawag na tea party? Kasi yun yung maraming curious, yung mga graduate na students. Hindi ko alam dahil iced tea yung nandun. Hindi ko alam actually. Hindi ko pa alam yung pinaka-root no kung bakit siya tea. But of course, syempre kapag ka nagko-congratulate tayo, Yes. always talk about we use tea. Parang Yes. ganun. So it's like a tea Yes. party. So, Yeah. non-formal parang. Ayun.
So, ay malinaw na ano, kung bakit tea party. Hindi Tayo dahil sa na. ice, hindi dahil sa C2. Yes, hindi dahil sa sito. Okay, not sponsored po yun. So, sir, na-curious, tayo lang po ba yung tumatawag ng gano'n na tea party or yung mga ibang school po ba? Ay, meron din silang mga sineselebrate na tea I party? think tayo lang ang nagti-tea party, but some of the schools they are having this tribute to graduates. But yeah, an additional siguro, all of the colleges will be having their tribute to graduates. Parang So, ganun. ayan. So, sa mga graduating students natin dyan, meron din po tayo mga tribute to parents. Ayan. So, Tribute to college- parents or tribute to graduates, ayan. college-based. College-based po siya. So, ang college naman po ang mag-organize doon. Ano. Ayan. So, sir, ayan. Ano po yung... Go, sir. Ayan po sir. Ano po yung team po natin para po sa Baccalaureate Mass, Tea Party, and Commencement Exercises po? Sa ngayon, the dress code will be released pa lang kasi nagmi-meeting pa lang ngayon for the coordination meeting. So, i-release ito and isa-send naman to sa lahat ng mga graduating class officers and they will send it to the others. And yung official siguro is mga soon, it's either later this afternoon or Monday may sisend natin yung guidelines natin dito. Although ang alam naman natin during baccalaureate yung ating academic gown na yung ang request lang namin is sumunod sa guidelines ng Yes, sir. dress code kasi medyo mahigpit tayo pagdating sa dress code because that is a sacred parang ceremony Yes, sir. para Yes, sa sir. atin. So we're if you can wear black, kaya tayo nakatoga. So, may mga guidelines na i-release para doon. So, pakihintay nyo na lang at malapit na namin i-release din yan. Ayan. So, sa mga graduating students natin dyan, ayan, konting antay pa, yan dahil Konting kasalukuyan. hintay pa talaga. Yes. Ayan, so, naantay nyo nga ng ilang years yung Totoo yan. ating graduation, ano? So, konti na lang, wag na kayong mainip, ayan. So, syempre, sir, every year, every commencement exercises ay syempre, meron tayong mga tema, no? So, ano po yung team natin para sa ating baccalaureate, sa ating tea party, and of course, sa ating commencement exercise? Yes, for those activities, sa ngayon pa lang siya talaga didesisyonan. I mean, habang nagko-coordination meeting, kung sino pa ang magiging guest speaker natin, sino yung magiging speaker natin during the baccalaureate. For the tea party naman, usually ito naman talaga is for graduates. So, ang team natin dati dito is may mga sa damit, for example, Yes, mga po. Yes, sir. team. Ngayon kasi smart casual pa rin ang ginagamit unless mapag-usapan ulit na ito ay baguhin at malalaman naman yun kagad ng mga students. So, talagang real time din naman po, sir, ang baba ng information natin, ano? So, pag may napagmintingan, ibinababa natin sa ating mga sa ating mga tawag dito ay mga Graduates, faculty, yeah, faculty ayan, and graduates, college yes, registrar, and sila po ang nagbababa sa ating mga graduating students. Ayan, so, ikaw, Sir Ray, okay ka na? Ayan, okay na ako. Ayan po sir, bali ano po ang dress code po na kinakailangan po para sa babae at para sa lalaki sa mga activities po na nabanggit? Ayun, so yun nga, meron na tayong sinusundan last year but yung gusto namin ibigay yung guidelines siguro sa kanila ng pagka natapos ng coordination meeting para mas, kasi ang dami rin nagtatanong ano ba talaga, pero at least pag nilabas na namin yung guidelines, yung galing sa coordination meeting ng graduation committee, mas fix na yung mga nandun. Though, kung ano lang yung mga nakikita natin before during the graduation, yun pa rin naman, kaya lang mas maganda nga yung guidelines na for this year lang. Yeah. Ayan. So, ngayon po ba ay meron na po ba tayong, since nabanggit mo nga, sir, kanina, na syempre kung pinaka-main dito yung academic gown. Ayan. So, meron na po ba tayong schedule ng reservation and of course ng distribution ng ating academic gown? Academic gown, Since yes. malapit-lapit na rin, sir, ano? So magiging busy na naman ng College of Home Science and Yes. Industry. So sa ating namang ating academic gown or toga, pwede na silang magbayad sa cashier para dalhin nila doon sa, pag nakabayad sila, dadalhin nila sa CHSI para magpa-reserve at kuhanin yung kanilang toga ng February 17 to February 19. So, by now, sir, pwede na po bang magbayad? Pwede nang magbayad. Sir, yung iba nagtatanong, 17 ba kami mag-start magbayad or ngayon pwede na ba kaming magbayad? As of now yata pwede na magbayad ngayon para hindi rin sabay-sabay siguro, then hapon naman na. But ang babayaran nyo is 400 for the BS, isang set yon, 1,200 for the DBM set. So, yung ating graduate naman ay pwede kayong pumunta muna sa HSI para sa HSI. reservation ng Yes, inyong hoods. Para din pumunta kayo sa cashier,
magbabayad, then pupunta ulit sa SSI para sa inyong reservation. And we have a deposit of 1,000. Yes. Ayan. So, para lang malinaw, sir, syempre yung iba, may mga nagtatanong, bakit ang laki naman? Bakit gano'n 400? Kala ko ba 400 lang yung rent? Bakit? Yes, May, tama. para saan ba yung 1,000 na babayaran pa namin? Ganun. Yes, yung renta is 400. The Yes. deposit is 1,000. So, ibabalik sa inyo yung 1,000 after you may balik din yung inyong toga. Pero, Kung hindi sa po sir may pagka- babalik. Yes, pag hindi araw-araw yata Yes. nababawasan yun. So, yun yung binabawasan sa inyo. Para, kaya mas maganda, pag graduation, ibalik na din para may balik sa inyo yung 1,000 ng buo. Bali sir, maitanong ko lang din po, magkano po sir yung isang araw na may maibabawas kung sakali pong hindi po maibalik yung toga po agad? Aware po ba kayo kung magkano yung Hindi ako deduction sure doon sa nila? deduction nila, pero sabi nila parang nasa 200 yata 200 per po, day. sir. So, malaki-laki din yan. Yeah. So, ayan, so malinaw na yung 1,000 po na binibigay natin ay syempre, of course, deposit. So, refundable naman po siya upon the return of academic gown. So, siguro para ma-assure lang din po ang ating College of Home Science and Industry na ibabalik natin talaga. talaga. Kasi syempre, hindi rin naman biro magpatahi ng Totoo yan. mga ganon. And of course, yung cap. Kung Ayan. hindi na rin naman gagamitin yung toga, no, pwede naman na ibalik agad talaga para Yes. yung 1,000 na ibinigay nila maibalik din sa kanila Buo, agad. yeah. Ayan. So, if I'm not mistaken, sir, so parang hindi lang po yata sa kung late mong maibabalik, parang, kunwari, masira May mo. damage. Ayan, Yeah, yan. may Yes, sir. damage. Ayan. So, yun din dapat yung titignan natin sa ating mga graduating students. Ano? So, kung kunyari po ay kumuha na kayo ng inyong mga academic gown, so paki-check mabuti before umalis sa CHSI kung may existing damage ba para hindi yun yung mabigay sa kanila. Kasi baka mamaya, may existing damage na yung makuha tapos baka mabawas doon sa inyong dineposit. Ayan. So, eto sir, para malinawan na lang din po lahat ng mga graduating students natin, ano? Bakit daw po magkaiba yung payment, ay yung magkaiba yung price nung sa academic gown ng ibang course sa compare sa okay. DVM? Ayan. So sa DBM kasi medyo mas marami kasi silang sinusuot. Sinusuot, Yan. sir, So yes, kaya tas may mga guwitos sa kanila kaya mahal ang rent talaga sa kanila. Unlike dun sa atin sa undergrad natin na iba gown lang na black then yung cap top yung tassel yan lang. So, ayan. Ayan. So, malinaw na, ano? Bakit nga ba magkaiba? Kasi, Baka kasi iba magbayad ng 1-2 kaya para pala- makakuha ng ano. sir, baka mamaya ang ginagawa ng iba, manghingi sa magulang ng 1-2. Ayan. Kasi 1-2 po yung nakita ko dun eh. Ganon. Paano yung mga dinadagdagan naman ng mga hinihingi nila sa magulang? Naku, Yes. wag naman Oo, ganun. mga Sana may ganon. nanonood na magulang ngayon. Ano? Ayan. So, sa mga parents po natin na nanonood, ayan, kung graduating po ang inyong mga anak, at kung hindi naman po vet med ang kanilang course ay 400 lang po ang babayaran. Ayan po sir, saan po ang venue ng mga activities na nabanggit at alin po rito ang kinakailangan na may kasamang parent o guardian? Okay, so yung tribute nga natin, ang tribute ceremony natin is per college ito. Yes. Kanya-kanya sila ng venue. Yun namang ating baccalaureate, tea party, and graduation ay sa graduation site natin gaganapin. Saan kailangan ng magulang? Sa ngayon, since kakaunti nga tayo na graduates for this mid-year, so lahat ay ini-encourage sa lahat ng activities natin kasi kaya siyang i-accommodate ng ating graduation site. So, paano naman po, sir, yung mga hindi makaka-attend yung mga parents, gano'n? Since, syempre, yung mga students po natin ay hindi lang din naman within Science City of Muñoz, especially hindi lang din within Nueva Ecija. Ang dami din po natin talagang mga students na may kilala ko from Batanes pa. Ayan. Hello sa Isaira. Ayan. Anong course ni Zaira? Ano po? Aabe. Elizabeth. Ayan. Kay Syra. Kay Syra Manso. Ayan. So, sir, eto pala, mabalik lang tayo, sir, sa toga. No? Kasi po ay nabanggit nyo kanina na 17 to 19 ang reservation and distribution po ng toga. Tapos 17 din po, sir, ang jobs clinic. Ayan. So, paano po kaya gagawin ng mga may mga nakaschedule po kasi doon eh, na magsasabay doon sa jobs clinic. Ayan. Siguro makapag-coordinate sila with the job clinics committee kung paano sila makakaalis para makakuha ng toga or kung kaya nilang magpa-reschedule. Although, isang linggo na lang din yon. So, Oo. siguro magpaalam na lang sila kay Ma'am Roch o doon sa committee. Yan. Ayan. So, ayan, malinaw na din, sir, ano? Totoo yan, ma'am. So, at saka siguro pwede naman kung mag-start na yung jobs clinic, ikutan muna nila, ganon. So, totoo yan. syempre may opening program yon. So, kailangan attenda nila doon. So,
hindi pala malapit. Kasi MPG pala. MPG and CHSI. Medyo Mali malayo-layo mo naman, pala. ma'am, yung mga iikot, may mga daladalang mga sasakyan o mga Sakyan. motor, di ba? Ayan. So, syempre, pwedeng gumanon. So, pagkakuha ng toga, balik ulit sa MPG. And make sure na yung oras nila yung po aalis sila doon sa sa Opo. jobs clinic. Ayan. So, sir, ano na lang tayo? Mga general reminders niyo po para sa ating mga graduates. Syempre, para masiguro na magiging smooth yung flow ng ating graduation. Siguro para sa lahat, maging updated tayo sa lahat ng mga announcement ng inyong mga college registrar tsaka inyong mga graduating class officer para sa mga bagong deadlines and instruction natin for graduation. And also, we recommend na sana ay lahat ng mga reminders, especially sa dress code natin during Yes, sir. graduation, ay Yes. sana masunod natin. So yun lang naman, para hindi tayo nagkakaroon ng medyo abala during sir. graduation kasi pinapatabi natin ng kaunti yung mga hindi nakakasunod sa dress code natin. Yes, sir. Ayan. So, paano pala yun, sir, kung may mga hindi po sumunod sa dress code, tapos wala silang dalang pamalit, ganon. Oo. So, paano po kaya yung, para syempre maiwasan na ngayon pa lang alam na nila. Yes. So ang nangyayari kasi kapag hindi sila sumunod sa dress code during the processions, pinapatabi natin sila, pinapapasok na lang natin sila after the procession. Ang nangyayari naman kapag aakit na sila sa stage, makikita sila, so ang ginagawa na lang talaga ng paraan ng mga college registrar ito na sana hindi na natin Hindi na, gawin. Yes, Yung manghihiram tayo ng sapatos, manghihiram pa ng pantalon, kasi to make it more formal and to be team doon sa ating graduation. So sana, ayun nga, reminder talaga na sumunod tayo sa dress code natin. Ayan. So, sana naman po walang gumawa ng ganun, na. Syempre, kahit gano'n natin kagustong maging aesthetic. Yes. Ayan. The word is aesthetic. Ayan. So, syempre, kailangan natin sumunod sa talagang proper dress code na kinakailangan. Kung ano nga bang event kung ano activities yung at hand. So, gaya nga na nabanggit ni Sir kanina, so, for the baccalaureate mass ay academic gown, sir. So, sa tea party, dun yung smart casual. Yes, yes. Ayan. And of course, sa mismong commencement exercise natin, yun talaga, yung kinakailangan na talagang properly yung ating academic gown. Ayan. Sir, eto pala, kadalasan na nagkakamali din ng ating mga students, saan po ba nakalagay ang tassel? Sa kanan or sa kaliwa? Ako. Ayan. Ano ba nung nakaraan? Kasi nung nakaraan, binaligtad yata nung Opo, nakaraan. kasi nung nakaraan, parang nung conpit, tapos pinalipat po sa kabila. Pinalipat, yeah. So binago na yata Opo. nila. Para ganun. Ayan. So, regarding naman, sir, sa procession, saan po ang start ng ating procession? Isasabihin ulit yung guidelines dahil iba kasi pagka mid-year dahil mas maikli tayo Opo. ngayon. So, i-assign natin ulit compare dun sa annual na nagsisimula tayo sa admin building. So, usually Yes, pagka sir. ganito, nag-start na tayo dito sa may lagpasan ng MPG tayo or dorm Yes, sir. 3 eh. So, titingnan ulit natin yung magiging guidelines natin. Ano lang din po, sir, na idadagdag ko lang din po, sir, yung mga gagraduate po na may mga daladala pong sasakyan, no, sir? Ay, Bali, okay. dahil Yes, magkakos po yes. siya ng talaga pong traffic. May mga kanya-kanya naman po sigurong inilaan po na parking area po, sir, na para Yung po may sa mga sasakyan. designated, yeah. Yes, sir. Designated to. Maaring ibigay na lang din namin sa mga graduates kung Yes, sir. nasaan talaga yung designated parking area Yes, sir. natin. And of course, syempre, i-wait nyo lang din since magpo-post din po tayo ng ating traffic advisory. Ayan. Syempre, maano na natin maa-assess na natin na pagka mga ganitong malakihang event na talagang mga importanteng event ay talagang dagsa po. So, parang kahit ilan lang yung required na parent, syempre, bilang proud ka na tita, tito, Kaibigan. kamag-anak. Ayan. So, talagang one big happy family po ang pumupunta. Ayan. So, any tips, sir? So, sa mga ganong scenario para hindi mahirapan ng ating mga graduating students during the time of graduation. Ayan. Yung ang advice lang namin doon is of course yung mga kung ilan lang required na kasama, ayun lang sumama. Yes, sir. Then ang maganda sa CLS yung nakikita nila yung mga gagraduate din naman dahil open naman tayo doon. So Yes. pwede naman sila sa labas and minsan naglalagay ng mga upuan doon sa labas, sa gilid para Yes. para makapanood din sila. Ang Ayan, kagandahan din po nun, sir, naka-live din naman po ang graduation, sir. Yes. Naka-live daw tayo. Naka-live ba tayo ngayon, sir? Ayan. So, ayun nga, sir. So, nakalimutan ko tuloy yung itatanong ko. So, ayun, sir. Yun, mukhang nasagot nyo naman na po lahat ng mga questions na meron tayo dito. Ayan, tingnan naman po natin ang ating mga comment sections. Baka may mga questions pa po Okay. sila. Ayan.
Medyo marami-rami din ang nanonood sa atin. Ayan, shout out po kay Sunshine Iglesia and kay Ma'am Cornelia Albino. Ang sabi niya po ay, Sir Cornelio Albino, awesome, watching from NSW Australia. Ayan, so parang layo na nararating ng programa natin. Nakakarating na tayo ng Australia. Ayan, and syempre sabi ni Jamie Lynn Reyes, good afternoon everyone. Good afternoon Ma'am Julian and Sir Ray. Ayan, good afternoon sa'yo Jamie. Ayan, hello din po kay Ma'am Margie Punsalan, kay NJ Palma. Ayan, so nag-comment po si Sir Harold Reyes. A tea party is a social gathering event held in the afternoon. For hundreds of years, many societies have cherished drinking tea with companions at noon. Tea parties are considered for formal business meetings, social celebrations, or just an afternoon refreshment. Ayan, so... Halos tama naman, parehas naman din. Ayan, parang parehas naman sir ng in-explain nyo, no, na more on, syempre, parang pag celebration, gaya na banggit ni Sir Harold na mga business meetings, yung parang may, kunwari may partnership na seal, ayan. So, isa-celebrate natin yan. Ayan, Google that. Ayan, sabi ni Sir Harold. Thank you po, Sir Harold. Ayan, so sana nalinawan ng ating mga graduating students kasi syempre parang bago sa panrinig din natin yung word na tea party, especially syempre sa mga high schools, di ba? Pag high school ay either graduation ball, ganun yung mga, tapos graduation na agad. Ayan, so talagang tinatanong din, ano nga ba ang tea party? Ayan. And hello din kay Eduardo Tan II. Ayan, nanonood po sila ngayon. And kay Sir RJ Pascual, ayan, 5K yung hiningi ko, sabi ni Sir RJ. Ayan, sir, wag pong ganun. Ayan, 400 lang po ang rent ng toga natin. Ayan, and of course, ay nanonood din si Miss Jel Pauline de Guzman and si Miss Kayla Dison. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Ikaw, Sir Ray, ayan, may mga questions ba dyan sa'yo? Ayan, mukhang nasagot naman na ni Sir Pao ang lahat ng katanungan, no? Mayroon tayo dito. Ano po ang gusto nyong iwan na mensahe po, Sir? Para sa mga graduates natin, at syempre pati na rin po sa ating mga students. Okay, so una ko siguro reminder ulit, ano? Go, sir. Parang yun yung pinakakailangan, sir. Na kung meron silang mga questions, please see our graduating class advisors and graduating officers. And us, for me particular, kung meron silang questions regarding sa graduation, especially kung mga naguguluhan pa rin sila hanggang ngayon. So sa amin sila lumapit at baka kami makasagot ng tama sa kanila. So yun yung isa sa mga reminder. And siguro ang message ko lang again, congratulations sa lahat ng mga gagraduate ngayong mid-year graduation natin. And kung alam natin na nagtapos na isang chapter ng inyong buhay, so magbubukas na naman. So sana dala-dala ninyo or uphold the core values of CLSU and of course share the mission and vision of our university to your future endeavors, especially at your workplace. Yes, tama yun, sir. Ayan, so again, sir, maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong hapon. I know, sir, na busy rin kayo, ayan, dahil nga since ngayon ay concurrently nangyayari ang ating coordination meeting. Pero tayo po ang piniling samahan ni Sir Paulo. Ayan, sir, thank you so much po syempre sa pagbabahagi rin ng mga information na kinakailangan na malaman ng ating mga graduating students. Okay, Yes, so sir. maraming Thank you so much po, salamat sir. din. Ayan, syempre, sir, ayan. So, sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon. Ayan, so time check, sir. Ayan. Time check, natin. anong oras na? Anong oras na ba? Ayan, 2:44 2:44 p.m. na. Ayan. So, ayan, I think it's time na para sa ating segment na Pick Your Stories. Ayan. So, sa segment po natin na to, ayan, magpa-flash tayo ng ating picture na isang lugar. Ayan. So, sasabihin natin doon or hihingan natin ng mga stories ang ating mga viewers, listeners. Ayan. Kung ano nga ba yung mga core memories nila or mga experience sa ipapakita nating lugar. Ayan, so for our picture of the day, ayan, graduation site, ayan. Parang nagpa-flashback na ba, sir, yung mga memories? Ayan, so sa mga graduating students natin dyan or mga nakagraduate na nating students sa ating mga alumni, ayan, baka naman pwede na kayo mag-share ng mga stories nyo sa amin. Ano ba mga core memories nyo sa graduation site? Ayan, so pero syempre habang inaantay natin, sir, yung mga stories ng ating mga viewers, ayan, so unahin ko na po si Sir Pao. Ayan, sir, ano ba yung experience mo sa ating graduation site? Pinaka-core memory na parang feeling mo hindi mo, sir, makakalimutan kahit ilang years na yung lumipas. Siguro yung mga kasama ko talaga doon. Yes. Kasi parang siguro that was
Oh, yeah. Parang ayaw magbanggit sabihin, ni Sir Paolo ng year. That was 2007. So Yes. we are the Centennial graduates of CLSU. So kaming lahat ay merong medal during our time kasi lahat kami ay Centennial graduates. So 2007 kami graduates. So that's 100 years of CLSU. That's a very very memorable 'yun para sa aming lahat. Ayan. Siyempre, sir, imagine na parang yung time nyo, kayo lang yung may ganong medal. Yes. So, ikaw, Sir Ray, ano yung pinaka-memorable experience mo doon? Ayun siguro bukod sa nung graduate tayo, syempre 'di ba pagpasok natin doon is yung bilang isang part ng production team, hawak ko yung camera. Tinitingnan ko yung mga estudyante na papasok doon habang kasama nila yung mga magulang nila na dala-dala yung mga ngiti sa kanilang mga labi. Kumbaga andun yung tagumpay talaga nila. Alam mo yung pag nakatutok ka sa camera, kahit tingnan mo sa camera mismo o doon mismo sa Sa kanila, sa lente, personal no? nila, oo. Talagang makikita mo yung ngiti ng mga magulang nila na parang ang saya-saya na. Sa wakas, lahat ng mga paghihirap natapos na nila. Yes. At lahat ng mga paghihirap ko ay nagbunga na. Parang ganun Yeah. yung sinasabi ng kanilang Mga mata. mga mata. No? So, parang feeling ko sa buong lugar sa CLSU, parang doon yung parang graduation site, yung pinaka nakakasaksi, yung pinaka masasayang moments ng mga students natin, ano? Ay, meron pa palang isa, no? Sige, sir, go. Share mo yan. Bale, ito naman yung pinaka, siguro yung hindi ko makakalimutan, no? Yung papaubos na yung battery life ng camera. Yung bag. Talagang yung tawag kong gano'n need na talaga ng backup ng battery. Ayan, so syempre, so narinig niyo yung mga kwento ni Sir Paolo and syempre ni Sir Ray, ayan. So sa mga alumni natin na nakatutok sa atin dyan, ayan. So mag-iwan naman kayo ng comment and syempre babasahin natin yan. So i-share ko na rin yung sige, ma'am, akin. share Ano? mo sa'yo. Bida-bida. Mag-share din ng kanya. Charot lang po. Ayan. So syempre pinaka-memorable doon since kag-graduate ko lang din last year. No? So parang yun yung time na hindi ganun kaganda yung panahon. Ayan. So syempre, yun yung... Naalala ko yun. No? Yes. Ayan. So yun yung time na parang lilipat ba? Parang may mga ganun. Syempre, maramihan. Annual yun, sir. So lilipat ba ng venue? Itutuloy ba dito? Kasi, tas nung sige, umulan, umaraw, go. Ayan. Yun talaga yung naalala ko pa yung umagang-umaga pa lang po talaga, sir, umuulan. Wala na, Yes. no? Talagang nag-start yung procession, ganyan, umaambon hanggang sa lumalakas-lakas yes, na. sir. Kaya so yun po, yun during that time. So para sige, lakad ka na lang kahit mabasa ka na, kahit may payong. Syempre, yung iba gustong i-cherish din yung Yes. moment na yon na makapaglakad doon. So, nung pagpasok namin, medyo tubila yung ulan. Tapos, sir, nung pagkaupo, tapos nung talagang lumakas na yung ulan. Basang-basa na po yung mga academic gown namin. Like, talagang pag tumayo ka, tumutulo na din yung tubig. Saka yung payong ng katabi mo tumutulo. Yun din po yung yun din yung din yung parang sabi, sige, isang payong lang sa dalawang tao. Kasi pag parehas kayo nagbukas ng katabi mo, parehas kayo mababasa yung mga ganito. Ayan. Tapos nung time na nakaka-memorable sa akin doon, nung time na mag-award na ng mga Latin Honor, ayan. So, syempre, nung magbibigyan na din ng diploma, nung aakyat na sa stage, ayan. So, talagang parang, alam niyo, parang naghimala na biglang tumirik yung araw na parang kanina lang, hindi naman, parang kanina hindi mo maiisip na araw ngayon. Tapos yung tila talaga ng ulan, tapos yung labas ni Haring Araw, ayan. So, talagang super memorable no, na parang, pinagbigyan, gano'n. Tapos, nakakatuwa lang kasi syempre, before po ako pumasok sa CLSU, no, so, syempre, may mga kakilala na dito nag-aaral. So, di ba, napansin nyo naman po, hindi ganun kataas yung stage natin sa graduation. Pero ang hirap akyatin. Yes, yun yung laging sinasabi na, ng mga kakilala ko na graduate din ng CLSU na, kahit ganyan yan kababa, isa yun sa mga stage na mahirap akyatin, which is totoo. Agree ba kayo dun, sir? Totoo yan. Ayan, so, syempre, hindi rin ganun kadali, syempre. Ang dami ding pinagdaanan ng ating mga students before maakyat yan. Kaya feeling ko super big deal din. Bakit doon natin kailangan ganapin yung graduation? Yung parang self-fulfillment na maakyat mo yung stage na yun na parang, kasi di ba may mga sabi-sabi pa nga na hanggat hindi ka pa-graduating, huwag mo aakyatin yan kasi madedelay ka. Totoo yan. May mga sumubok ba? Tapos yung meron pa yung sa gilid ng grad site, no, yung parang wag mo daw hakbang-hakbangan yun kasi hindi Ay, ka daw may ganon, hindi ko narinig yun, sir. Bago yun sa akin. Bago. So, ang alam ko lang nun, sir, ay yung kay Seaver tsaka yung dun sa Yes, main gate. graduation site na huwag mo daw aakyatin yung stage kasi nga,
madedelay. Ayan, so sa mga naka-experience po ba na akyatin, kahit hindi pa gagraduate, ayan, pa-share naman po na Kung experience graduate po kayo, Kung graduate hindi. po ba kayo on Ngayon, no? time? Yes. Ayan, so, ayan, tignan na po natin kung may mga shinare ang ating mga viewers. Ayan, so, ayan, si Ma'am Jessica Ramento, ayan, nag-comment po siya. Core memory ko talaga yung pagkanta ng CLSU hymn sa last part ng program. Huhu, fave part. Damang-dama mo Yes, talaga yes, yung totoo, kanta, sir. no? Yes. Ikaw, sir, ano bang experience mo doon? Ano ba siya? Tawag dito ay, naiyak-iyak ka ba nung Sakto lang naman din na yung alam mo yung saya talaga, syempre di mawawala yun. Tapos yung lungkot din dahil nga yung ibang mga classmate mo hindi na-graduate, no. Yun din naman. Yes. Oh, syempre hindi naman din lahat ay sabay-sabay din tayo Totoo. matatapos, which is sabi nga ay syempre kanya-kanya din tayo ng timeline. Yes. Totoo So yun. pero nakakatuwa na ngayon nakikita natin yung mga dating kasabayan natin ay talagang ngayon ma-achieve na din nila. Totoo. Talagang ang sarap din sa puso, parang kahit hindi mo personally kilala, pag nakita mo na, uy, finally, siya naman. Parang ganon. Pero agree din ako sa sinabi ni Ma'am Jessica, no? Nung during that time, umuulan-ulan na din nung kinakanta yung CLSU hymn, nung before mag-end yung graduation. Kasi sir, akala ko doon, uy, last na kanta ko Kanta na mo to. na. Ganon. Hindi pa Tapos pala. hindi pa pala. And actually, hanggang ngayon naman, kapag flag racing, masarap pa rin kantahin ng Yes. CLSU hymn. Yeah. Talaga yung mapapapikit-pikit ka pa pag kinanta mo. No? Tapos yun yung syempre yung may sabi-sabi pa yung before ka graduate, papakantahin ka muna ng Oo. CLSU hymn. Napakanta ba kayo? Ng Tagalog? Hindi naman sir, hindi naman. Ikaw ba sir Ray, napakanta ka ba? Yeah, para to check lang naman kung talagang alam daw nila ang CLSU hymn. Kasi syempre baka po mamaya may gagraduate na tapos hindi pa pala kabisado Yes, yung yes, CLSU yeah. hymn. And of course, syempre sa mga students natin, kabisado nyo naman na po siguro ang ating mission, vision, and quality policy statement. Of course, the philosophy, So, syempre, every semester, before tayo mag-start, talagang doon umiikot ang ating discussion. Tama ba ako, sir? Yes, totoo yan. May pa-quiz pa. Parang- Yes. Parang Ayan, ano rin yan, ma'am, no? Inilalagay din ata sa mga exam minsan, no? Parang bonus question. Yes, reflection paper, mga yes, ganon. yes, oo. Ayan, so, ano pa yung mga common na tinatanong? What are your expectations with the subject? With the vision and mission? Ayan. Sa'yo, Sir Ray, wala bang nag-share dyan ng stories sa'yo? Wala naman, ma'am, no? Ayan, so, again, mukhang wala naman nang nag-share ng kanilang mga stories. Ayan, so, I think that's it for today. Ayan, so ikaw sir, wala ka na bang madadagdag na stories mo? Sa ngayon nun pa lang. Okay. Ayan, so Ayan, parang sir, bago po tayo mag-end po sa ating programa, sir, baka meron po kayong gustong batiin po o i-shoutout po. Yeah. May Or message mga po kayo, announcements, sir. Mga Ayan. announcements Aside po. from sabi ko kanina at mga sinaulat ko, of course, shoutout din sa aming mga graduates ng Department of Agricultural and Biosystems Engineering, sa aking mga kasama sa opisina at sa buong Ayan. kolehiyo ng engineering. So, magandang hapon at sana kayo ay nakatutok ngayon dito sa Radyo CLSU. Ayan. So, shout out po. Syempre, hindi lang din sa ating mga abe. And of course, sa lahat ng gagraduate ngayon. And of course, congratulations po sa inyong lahat. Ayan. So, again, sir, maraming salamat po sa pagsama sa amin at sa pagbibigay ng mga mahalagang impormasyon na talaga namang makakatulong sa ating mga graduating students. Ayan. Kaya naman, sir, hinihiling din natin, Go. Sige po, ma'am. Ayan. Inihiling din po namin ang inyong patuloy po na pagsuporta sa aming programa. Tuwing Biyernes po yan, hanggang 2 to 3 po ng hapon para sa ating pong talakayan. Ayan. So, again, maraming salamat po. Syempre, sa mga nakiisa at mga nagbigay ng kanilang mga komento. And ayan, of course, shout out po sa inyong lahat. Sa mga patuloy po na sumusuporta sa amin dito sa CLSU Matters. Ayan. Sa mga nagsishare ng aming PubMats. Ayan. Maraming salamat po. And magkita-kita po muna tayo muli. Again, I am Julian DC Pagaduan. Ayan, and I am Reynaldo Macalya. This is CLSU Matters, issues and stories that matter. Kaya naman, laging tandaan, in CLSU Matters, you matter. Ayan, thank you and God bless everyone. Enjoy your weekend! CLSU Matters. Issues and stories that matter. Tara halika na
Radyo CLSU.